sa ating mga kababayan sa buong Pilipinas at sa ating mundo. Welcome po mga kaibigan dito sa ating programa sa Power Cells. Ito po muli ang inyong gabay sa kalusugan. Daniel Serrano po, Doctor of Ministry in Naturopathy. Ang ating topic mga kaibigan na ating hina-highlight ngayon, ito ay global problem. Ito ay heat stroke. Pero napunta tayo sa global warming kasi wala mang heat stroke kapag walang global warming. So, ating tinitira itong pinakasanhi ng global, itong heat stroke mga kaibigan. Yun po yung global warming mga kaibigan. Serious po ito dahil sa madami na po dito ang nagiging kawawa ng dahil po sa sobra ng hirap ang idudulot po nitong global warming. Now, ating pong nabanggit nitong nakalipas na mga araw, ang kahalagahan po ng pag-vegetarian. Ito ang panawagan ng ating mga experts sa buong mundo. At ito ay maganda, substantial, it sounds good and beneficial. Ang atin lamang makikita kung ano ang response ng ating mga kababayan sa buong mundo. Kasi global ito. Global problem requires global solution, mga kaibigan. So, ating bigyang pansin mga kaibigan, itong top 10 hottest countries in the world. Pinakamainit na mga bansa sa buong mundo. Nako mga kaibigan, ang mga nabanggit dito ay Mexico. Number 1 po mga kaibigan. Mexico, umabot po siya ng 50 degrees Celsius mga kaibigan. On the hottest days of summer. Mainit yan. 40 nga, mainit na. 50 pa. Lalo nang mainit mga kaibigan. Somalia. Umabot po ang Somalia sa 50 degrees Celsius din mga kaibigan. Parehas po siya. So, the people in the country are on a severe verge of starvation as no food grows due to lack of irrigation. Yan po talaga. Halimbawa, ganyan lang kainit, 50. Buhay pa man tayo niyan. Pwede pa tayo magtago-tago sa bahay. Ang problema, kung may blackout, edi alis ka naman sa loob. Mainit eh. Ang problema doon yung mga agricultural land. Wala na. Walang tubig. Paano magtanim? Yan. Magkaroon po ng famine. Ano yan? Kagutom. Ay, naku mga kaibigan. Ito po yung problema. Hindi nga tayo namatay sa init kasi pwede pa namang tumago. Ay, dito naman tayo dadalihin sa ekonomiya ng ating mundo. Lalo na sa source of food. Naku mga kaibigan. India. Pangatlo ito na nabanggit dito. Umabot po siya ng 50 degrees Celsius din. Pare-parehas po ito. Puro 50. Tatlong mga bansa mga kaibigan ay yan po ay nangyayari lalo na sa summer time, mga kaibigan. Sudan, umabot po siya ng 52 degrees Celsius. Naku, mataas po ito, mga kaibigan. Kaya, desertification is a major problem in the country and due to the ever-rising temperatures. Ano ang nangyari? Ang ibig sabihin, mga kaibigan, ang temperature sa bansang yan ay pataas ng pataas. Ay, mga kaibigan, ever rising. Just imagine that. Naku, mga kaibigan. Oman, for almost 5 to 6 months in a year, the temperature of Oman is around 50 to 53 degrees Celsius. Naku, mga kaibigan. Sobrang init po yan. At hindi na biro po yan, mga kaibigan. Naku, nakakatakot na po ang mga bansang ito. Kapag tataas pa yung temperature, baka magsitakas ng mga tao diyan, pupunta na sa medyo malamig-lamig. O, di ba? Maraming mga bansa na maiinit na mayayaman. O, kaya atin pong tingnan mabuti ito, no? Kung uminit ng husto, ay yan pati ang mga source of gasoline. No? Naku, mga kaibigan. Prone to fire ang sobrang init, mga kaibigan. Iran. Ano naman po itong Iran? Naku mga kaibigan, nag-exceed siya sa 29 degrees Celsius.
even in summer. But the southern parts of the country are extremely hot. The temperatures here soar up to 50 degrees Celsius, whereas the normal temperature on a summer day is 40 to 45 degrees Celsius. So, nag-accelerate na po ang init, mga kaibigan. Algeria, the average temperature is about 50 to 53 degrees Celsius. Mainit yan, mga kaibigan, with the hottest temperatures being recorded in the region of Salah. So, mga kaibigan, ito na po yung alarming situation. Iraq, the Middle Eastern country, faces summers that have temperatures that go over 48 degrees Celsius, up to almost 54 degrees Celsius, mga kaibigan. The general temperature throughout most parts of the year also remains somewhere above 40 degrees Celsius. Mga kaibigan, mainit yan. Saudi Arabia, extreme temperatures have been recorded in Saudi Arabia, and the average temperature in summers can go to about 54 degrees Celsius. Sobrang init na po yan, mga kaibigan. Libya, the record for the hottest temperature ever recorded in the world was in Libya. It was in 1922, and the temperature recorded there was 57.8 degrees Celsius. At such a high temperature, one is not able to function at ease. Mahirapan na, mga kaibigan. So, yan ang mga bansa, mga kaibigan, na very much related to this problem. Now, mayroon pa. Death Valley, California, USA. Ito po yung tinatawag na park, national park ito. Pero ang pangalan, Death Valley. Bakit po? An arid area of national park in the Mojave o Mojave Desert isn't just hot. Ano po yan? It's the hottest. Pinakamainit, mga kaibigan. Kala mo yung Amerika, walang mainit yan. Maroon. Sobrang init. Or at least, it holds the official Guinness World Record for the highest ever recorded air temperature. An earth-scorching 57 degrees Celsius, mga kaibigan. Sa ano po yan? Air temperature. Pagkainit, mga kaibigan. Kaya pinangalanan siyang Death Valley. The record set in July 1913 was originally superseded in 1922 when 58 degrees Celsius was registered in El Azizia, Libya. But 90 years later, it was concluded that there was too big a margin for error, leaving the California area the dead heat winner once again. Talagang ito, Death Valley sa United States, mga kaibigan, matindi pong init na ito. Queensland, Australia. Naku, sobra naman yan. 69 degrees Celsius. Pagkatinding init po yan. Matindi. Death Valley may hold the record for the highest ever recorded air temperature, but two other places lay claim to even more scorching conditions. Nakita po ito noong taong 2003 sa NASA satellites registered a blistering 69 degrees Celsius. 69.3. Grabing init, mga kaibigan. Paano na lang kung kakahuyan yan? At talagang mag-create ng fire yan. Kaya, mga kaibigan, we are living at the verge of disaster. And that is very alarming situation, mga kaibigan. Kaya yan po, mayroon pa doong caution doon sa Death Valley. Caution, extreme heat danger. Ay, grabe, mga kaibigan. So, yan ang nakikita natin, no? The world is getting warmer. Thermometer reading around the world have been rising since the Industrial Revolution. Grabe po yan. And the causes are a blend of human activity and some natural variability. Sa ibang mga article, mga kaibigan, ito'y sinabi na man-made climate change.
So may kinalaman tayo dito mga kaibigan, may kasalanan talaga tayo. Magsisi talaga tayo dito. Pag hindi tayo magsisi, hindi rin mapapatawad at hindi rin magbabago ang sitwasyon ng ating mundo mga kaibigan. With a preponderance of evidence saying humans are mostly responsible. Ay, mga kaibigan. Responsable tayo dito. Kaya, paano na lang? Pares na yan, tumira ka sa bahay. Habang tumitira ka sa bahay, umiinit yung bahay mo. Near to fire na. Naku, sino ba ang responsable din? Yung tumira doon sa loob. Yan, mga kaibigan. According to an ongoing temperature analysis conducted by scientists at NASA's Goddard Institute for Space Studies, GISS, the average global temperature on Earth has increased by a little more than 1 degree Celsius, mga kaibigan, since 1880. So, since 1880, nagsisimula na nagbabago ang temperature, mga kaibigan. 2/3 of the warming has occurred since 1975 at a rate of roughly 0.15 to 0.20 degrees Celsius per decade. So nag-increase siya, mga kaibigan. No? Sabi po dito, the line plot below shows yearly temperature anomalies from 1880 to 2019. You can just see the graphs, mga kaibigan. The warming temperature of our Earth is getting higher, getting hotter. Naku, mga kaibigan. So, hindi ito kwentong barbero, mga kaibigan. As recorded by NASA, NOAA, the Berkeley Earth Research Group, the Met Office Madley Center, United Kingdom, and the Cowtan and Way analysis, though there are minor variations from year to year, all 5 records show peaks and valleys in sync with each other. All show rapid warming in the past few decades, and all show the last decade as the warmest. So, mga kaibigan, ito po ang record ng ating mundo. We are under threat, and we are getting hotter and hotter. So, as the maps show, global warming doesn't mean temperature rose everywhere at every time by 1 degree. Temperatures in a given year or decade might rise, gaano kataas? 5 degrees in one region and drop to 2 degrees in another. So, ibig sabihin, mga kaibigan, talagang in isolated area, umaabot na po ng 5 degrees ang temperature. Sa iba naman 2. So, kung all over the world, hindi pa naman matindi, pero hudyat na po yan, mga kaibigan. Exceptionally cold winters in one region might be followed by exceptionally warm summers. So, the temperature of our world is getting more abnormal. Abnormal talaga. Pagdating ng winter, sobrang lamig. Pagdating ng summer, sobrang init. Pagdating ng tag-ulan, sobrang ulan. Sobrang daming bagyo. Pagdating naman ng summer, naku, eto na, wala na. Sala sa lamig. Sala sa init, mga kaibigan. Ito po ang mga problema na ating pong nakita dito. You can see on the screen, ito mga references ng ating mga nabanggit, mga kaibigan. This is talagang ito po ay alarming situation ng ating mundo, mga kaibigan. Importante ito para magkaroon po tayo ng marami pong solusyon kung ano ba ang magagawa natin. Now, key facts: population exposure to heat is increasing due to climate change. So yan na, mga kaibigan. Ito yung facts. Nag-increase na po ang exposure natin sa init ng ating mundo. Galit na ang araw. Ginagalit kasi natin yung araw eh. Yan ang problema, mga kaibigan. And this trend will continue. Globally, extreme temperature events are observed to be increasing in their frequency, duration, and magnitude. So,
Ito na mga kaibigan, increasing. Pag sinabing increasing, you cannot expect a better tomorrow in this case, mga kaibigan. Kaya kailangan natin gumawa tayo ng paraan, no? Sama-sama, united, we can do it, no, mga kaibigan. That's right. Now, here, tingnan po ninyo ito, impacts of climate change on tropical cyclones. Naku, mga kaibigan. How climate change create refugees. Now, ito na, disasters. Climate change induce events like hurricanes and floods displace millions in search of safe shelter. Nangyari na ba sa Pilipinas to? Sigurado. Oh, kawawa. Marami ng crisis na nangyari, mga kaibigan. Sobra na. Kaya ang problema, sobra na nga. Hindi naman magtigil to. Tuloy-tuloy ito mas lalong gagrabe. Kung wala tayong gagawing paraan. Di ba? Rising seas. Ano naman ang mangyari dito? As seas levels continue to rise. Alam po niyo kung bakit? Antarctica, yung yellow dyan, ay magme-melt yan sa sobrang global warming. Pag nag-melt yan, madagdagan yung tubig, mag-rise, magtaas yung dagat. Kaya, mayroon nga nabanggit mga kaibigan na isang Pilipino na napili na magiging astronauts. Ewan ko kung nabasa ninyo yun. Proud tayo sa Pilipino na yun, maging astronaut. Kaso lang, noong na sana siya, mag-ensayo na para papuntang sa space, naantala ang dahilan, ayon sa balita, no? sa news. Naku, ay ang Manila, after 50 years, mag-sink. No. Problema naman yung mga kaibigan. Marami na kaya sa Indonesia, may area sa Indonesia, panay-panay tubig po. Sa mga urban area, sa city. Naku mga kaibigan. So, we can ever see now that the seas are rising, increasing to rise. This is another result of global warming, mga kaibigan. There will be lots and lots of flooding everywhere. Those living near the ocean will be left with no choice but to move inland. Na ano pa, loss of livelihood, changes brought on by deforestation, overgrazing, and drought destroy crops and kill livestock. Farmers and their families are forced to find new work. Ito na mga kaibigan ang nangyayari. So, climate change is a matter of life and death. 3 out of 4 people living in poverty rely on agriculture and natural resources to survive. So, there will be great crisis in the near future, mga kaibigan. Dahil lang po sa global warming. Philippines, climate change and the Philippines. Reviewing the science impacts on the Philippines source responses. Kung makita natin mga kaibigan, apektado tayo dito sa ating bansa sa sobrang pag-init ng ating mundo. Marami na pong mga tagtuyot na nangyayari sa ating bansa, mga kaibigan. Mga magsasaka, hindi na pwede magtanim dahil sa sobrang init. So yan po ang nangyari sa ating mundo dahil po dito sa tinatawag na global warming, mga kaibigan. Very dangerous ito, mga kaibigan. Lalo na, pauna mga kaibigan, lalo na sa mga kababayan no, na may mga health issues. Halimbawa, may heart problem, may diabetes. Now, take note mga kaibigan. Number 1 mention dito sa heat stroke, mga kaibigan, obese. Ano yung obese? Sobrang taba. Naku, mga kaibigan. Kahit nga hindi ganong mainit, palakarin mo yan, sumabay ka. Hihingal na yan. Bakit? Parehas naman yung hangin na lilanghap. Bakit siya humihingal, tayo hindi pa? Kasi na global warming na yung katawan niya. Madaling uminit. Yan, kita mo yan. Kaya, high ang vulnerability ng mga obese, mga kaibigan. Kaya mga kaibigan, control your weight ha. Para malabanan natin itong
sitwasyon po sa ating higher temperature, ever increasing sa ating mundo. Kaya para maiwasan po yung mga casualty, sudden lang po yan, mabilis pati yan. No? May mga serious emergency na kailangan ma-attend kapag uminit ng ating mundo. Hindi pa naman minsan nangyayari yung mga ganyang serious condition sa mga tao, actual, no? Sa mga tao. Pero makikita mo from far and near, here and there, makikita mo sobrang mga fire forest ang nakikita natin. These are indication na talagang uminit na ang ating mundo. Pag nasunog na ang pagkalawak ng mga forest, no? Lalong mag-init ang ating mundo. Kaya ano na lang ang gagawin natin? 'Di ba, mga kaibigan? So, ito na ang solusyon. Ano? Ang panawagan, mag-vegetarian. Tayo po ay dadako na po sa ating pong mga kababayan na pinagpala ng Diyos at nagsigaling, mga kaibigan. At ito, mahalaga po ito dahil sa, alam po ninyo, kailangan lang talaga gumaling. Mahirap yung gusto mong gumaling pero hindi ka gagaling, di ba? Kaya aming pong sinisikap na matulungan talaga ang ating mga kababayan, no? Hindi lang sa Bisaya pa, di lang magsalig. Magsalig. Mayroon naman akong iniinom eh. Hindi sapat yun, mga kaibigan. Kailangan ang ating ang ating lifestyle healthy. Kaya nga, we spend more time on prevention. Kasi ang healthy lifestyle, prevention yan. Kaya pag meron kang kunting naramdaman, pag-take mong power cell, galing ka agad, mga kaibigan. Hindi yung tagal. O kaya hindi talaga gagaling. Ako, kala kong nakakalungkot, mga kaibigan. Ang una natin bigyan daan, mga kaibigan, si Bel Camacho. Oo, dami din kasi ako nadadala din kaso napapatigil gawa network pa kasi binibilhan ko. Kaya di na natuloy paggaling, malaki din pinagbago naman ko naman ko lang nung tigil ko po sa mga herbal ko iniinom parang nabalik uli. Kaya may nakapagsabi naman sa akin ng power cells. Yan siya, natuloy na, wala na. Wow! Okay. Maraming salamat po. Medyo mabuti na lamang. Medyo mahirap lamang basahin, baga. Buti na lamang sa ending ay nag-shoot. Wow! Okay, mga kaibigan. Ang naintindihan natin, no? Ang dami niyang tinitake, pagkatapos maraming antala, pero hindi nagkakaroon ng solusyon o alivio. That's right. Pag-take po niya ng power cells, 2 capsules every after meal. Ayan, mga kaibigan, sabi niya, umigi-igi na. Thank you. Thank God, mga kaibigan. Okay, si Dennis A. Samar. I have been using power cells for quite some time. Talagang effective po. May bukol po ako sa kamay noon. Power cells lang po ang iniinom ko at nawala talaga. Wow! Thank po talaga, no? Thank God. Thanks God. I just want to ask, my house helper has cysts in her breast. Is power cells herbal capsule effective for her condition? I already purchased 1 box of power cells herbal capsule for her. I advise her to take 2 capsules every after meal 3 times a day. Hope it works. Nakakatulong pong malaki yan. Now, ang advice ko po, lahat ng mga dairy iwasan. Ganyan talaga yan. Lalo na ang mga dairy. Kasi mataas ang hormone yan. Yun ang dahilan kung bakit tumataas ang estrogen ng isang babae. Bagaman kailangan mataas ang estrogen level ng isang babae kasi babae siya, sumusubra po dahil sa maraming pagkain na mataas po sa estrogen. Mayroon din mga chemicals ngayon that mimics like estrogen. Kaya po, yung mga estrogen receptor sa katawan ng tao, lalo na sa babae, nagre-respond siya doon, lalo na sa breast. Kaya ang risk na magkaroon ng breast cancer is very high. So mga kapatid, mga kaibigan, yun po ang kailangang iwasan.
Okay? More on plant-based at iwasan ang mga animal fats, animal sources tulad ng mga processed meat. Yan po mga kaibigan. Mag-green leafy vegetables po siya lagi tulad ng dahon ng sili, kulitis, kamuti, malunggay, saluyot. Add 3 pieces of lemon. I-blender po yan sa 1 litrong tubig. Drink of that every day. Pag vegetarian po mga kaibigan, mas madali ang healing. Okay? At we pray, nagagaling po ang ating kababayan, yung helper po niyo. Okay, August Rizada, nakapa-check up kami noong year 2019, luas din sakit sa anak ko. Pinapabili kami ni Doc Farlan Sindak ng Guard C. At yun lang pinainom ko, gumaling agad ang luas. Wow! Very good. Kaya ngayon, Guard C at Yummy Vit na talaga o lagi iniinom ng mga anak ko. Thank you, thank you. Thank you. Iwasan po yung mga matatamis, lalo na yung mga candy, lalo magkaroon ka ng problema, no? Soft drinks, ganun din, ha? Nasubukan ko rin ang power cells, napakagaling kasi ngayon, nagpapadidi ako sa anak ko. Naubusan ko ang power cells. Bigla bumalik gatas, dumami na hanggang ngayon. Hindi na nawala ang gatas ko. Kaya palagi ako nakainom ng power cells. Salamat kaayo sa power cells. Kita mo yan. Salamat po. Parang ano po kayo. Parang rabing alcohol. Hindi lang pang sport. Pangpadami din ang gatas. Wow! So, para din sa walang gatas, wala, mag-take ng power cell. Pero mayroon din mga kababayan natin, hindi mahilig humigop ng sabaw. So, kaya itong mga babae, kapag hindi ka mahilig mga pangga sa sabaw, hindi makakagatas. Di ba? Gusto mo lagi tuyo. Siya, manunuyo ang batis. Yung baby mo, magdidi, mag-iyak na lang, wala makuha. Meron tuloy ako nakita sa Facebook ba? Sabi ng sanggol, paanak-anak kayo, wala naman kayong gatas. So yan mga kaibigan, nag-global warming pati suso. Okay mga kaibigan, sa totoo lamang, maraming babae, maraming nanay ngayon, walang gatas. Problema. Abnormal po yan, mga kaibigan. Ang Power Cell Ever Capsule mga kaibigan, ating pong mabibilihan sa ating pong mga outlet tulad ng Mercury Drug, South Star Drug, Ross Pharmacy, Watson Pharmacy, The Generic Pharmacy, Brigada Pharmacy, at sa lahat ng ating Brigada Health and Wellness Centers nationwide mga kaibigan. Okay mga kaibigan, like and follow us on our Facebook page na Power Cells at mag-subscribe po tayo sa ating YouTube channel na Tanong Mo, Sagot ni Doc. Para sa ating mga kababayan na may mga bata diyan, may mga chikiting, mag-subscribe po tayo sa ating YouTube na Yummy Vit, Happy Time. At napakabisa yan para sa ating mga chikiting, para sila ay magsitangkad at magsitalino. Yan mga kaibigan. At sa muli mga kaibigan, ito yung Gabay sa Kalusugan. Daniel Serrano po magsasabi sa inyo, be a vegetarian to save your world, or else we will suffer lots of calamities this coming near future. May His blessing be upon us. See you next time.